always feel like this every time you pass by with your amazing smile. And every time you go, you can see in my eyes I'm not the same kind. So una, itinataguyod ng sosyolohiya na maunawaan ang galaw ng malawakang mga istrukturang panlipunan na labas sa individual. So, yan yung tinatawag ng mga sosyologo na the social or yung the nature of the social. Paano naiiba yung panlipunang bahagi ng buhay ng tao sa mga ibang dimension ng buhay niya katulad ng personal o ng individual. So, bibigay ang sosyolohiya ng mga sagot sa tanong na yan. Ikalawa, nilalayan ng sosyolohiya na maunawaan ang sakop at hangganan ng stabilidad o stasis at pagbabago o change sa lipunan. No? So ano ang mga kondisyon sa kung saan ang isang lipunan ay nananatiling stable, nananatiling maayos, no? At ano rin naman ang mga kondisyon para magsimula ng pagbabago, no? sa lipunan na yon. Ikatlo ay yung ipinapakita ng sosyolohiya ang maraming pamamaraan kung papaano nauugnay ang tao, no, ang individual na tao sa kanyang sariling lipunan. Maraming kinakaharap na issue ang lipunan natin sa ngayon. So, sa tingin ko, yung sosyolohiya ay makakapagbigay ng kaalaman ng mga konsepto, no, kung saan maililinaw natin kung paano natin uunawain ang mga bagay-bagay na nangyayari na labas sa ating individual, na hindi lamang tayo ang naapektuhan, meron ding ibang naapektuhan. So, mayroong pamamaraan kung paano natin maisasama sa diskusyon, no, ang sakop ng epekto ng mga pangyayari sa lipunan sa nakararaming tao, no. Pero maliban doon, so gusto ko rin banggitin na ang sosyolohiya ay mayroong malakas na pundasyong theoretical na ang nilalayong sagutin ay ano ba ang lipunan, no, at paano ito gumagalaw, no? So, yan ang naging, kumbaga, itinataguyod ng mga naunang sosyologo na sinasabi nila na kailangan maintindihan natin yung social, no, sa nagamit ang sariling mga konsepto at sariling mga pag-uunawa tungkol dito na hindi natin pwedeng i-reduce, no, ang social sa individual na pangyayari sa buhay ng tao. At siguro, babanggitin ko din yung merong mataas na pamantayan ng pananaliksik ang sosyolohiya, no? So, kung gusto nating sagutin ng isang katanungan sa konteksto ng isang pananaliksik, mataas ang ating pamantayan kung paano mangalap ng datos, kung paano maging etikal sa ating mga ginagawang pananaliksik, at kung paano natin sinasagot ng ating mga issue batay sa mga datos na nakakalap natin sa ating mga pananaliksik. I always feel like this every time you pass by with your